kung merong NBL teams versus NBA teams sa NBL Australia ay posible ang pagkakaroon nito sa Japan B-League, lalong-lalo na nga at nanood ang NBA Deputy Commissioner na si Mark Tatum ng Japan B-League Finals at may mga ongoing na ngang usapan ng Japan B-League at NBA para sa mas magandang collaboration. Mataas naman talaga ang level ng kompetisyon sa Japan B1 B-League dahil sa talagang international level ang mga players, merong nanggaling sa Australia, New Zealand, Europe, Spain, Pilipinas at iba pa na mga imports, kaya naman isa ito sa may pinakamataas na level ng kompetisyon ng liga ng basketball dito sa Asia. Magkakasubukan ang New Orleans Pelicans sa Melbourne, Australia at hindi malayo na ito ang isa sa pinag-uusapan ng Japan B-League at NBA na pwedeng makapagbigay ng oportunidad sa mga Japan B-League players na makapasok sa NBA, lalong-lalo na kung maganda ang kanilang maipapakitang laro kontra sa isang NBA team. Maraming mga players ang nakapasok sa NBA na mula sa NBL Australia dahil sa mataas na level ng kompetisyon ng ligang ito. Idagdag pa natin na isa ang Australia sa pinakamalakas na team sa FIBA. Umaangat naman ang Japan sa rankings sa FIBA, nakipag-compete sa Olympics, pero ang magiging katanungan ngayon ay kung kaya ba nilang i-maintain ang kanilang lakas para hindi bumaba ang kanilang rankings. Consistency ngayon ang magiging hamon para sa team ng Japan. Kagaya ng Gilas team na wala lang si Kai ay hindi na nila nagampanan pa ang kanilang pagiging malakas na team. Sunod-sunod na ang kanilang talo sa kanilang mga laro sa FIBA competitions. Posible rin na maging pathway papuntang NBA ang Japan B-League dahil sa tataas pa ang level ng competition dito at gumagawa rin sila ng hakbang para makilala ng NBA ang kanilang liga at mga players. Yuki Kawamura ang isa sa galing nga dito sa Japan B-League na nakapasok sa NBA. Naging maingay ang kay Soto Kawamura combo at alam naman natin na ang Wasserman ay may mga NBA players at hawak nila si Kai na nagkataon nga na naging kakampi ni Kawamura. Ginamit niya ang isang 7'3 na sentro para ma-showcase pa niya ang kanyang galing bilang isang guard. Mabibilis at magagandang plays ang nagawa ni Kai at Kawamura sa Japan B-League na siya namang nagbigay daan para ma-scout itong si Kawamura sa NBA. Hindi naging maganda ang laro ng Meralco Bolts kontra sa team ng Shabab pero nakabawi naman sila laban sa team ng Utsunomiya Breaks. Ang Japan B1 B-League champion, nanguna ang mga imports ng Meralco Bolts sa pagpuntos at iba pang stats ng laro at hindi rin nagpahuli ang mga locals natin kagaya na lamang ni Chris Newsome, Chris Pankero at iba pa. Gumawa rin sila ng ambag para manalo ang team ng Meralco Bolts kontra sa team ng Utsunomiya Breaks. Sa Nipwersa naman ang Lebanon at Australia. Sa BCL Asia, Tonmaker na player ng Australian Boomers at Wael Arakji na player ng Lebanon, silang dalawa ang malakas na players ng Al Riyadi at nagaw nilang matambakan ang team ng LG Sakers. Kawawa ang team ni Carl Tamayo, tambak masyado at good decision para kay Carl Tamayo na hindi ito naglaro dahil na rin sa mataas ang level ng kompetisyon dito. Hindi kagaya ng KBL level at kung naglaro nga si Tamayo dito sa BCL Asia ay tiyak na mahihirapan siya sa depensa ng 7-footer na si Tonmaker sa loob ng paint at mas mabuti na rin na magpahinga si Tamayo para ready nga siya pagdating ng FIBA Asia Cup. Pasok na nga ang Meralco Bolts sa quarterfinals pero ang pinakalamang pa rin sa torneyong ito ay ang team ng Al Riyadi. Dominant na dominant sila sa kanilang mga laro at sila rin ang may mataas na chance nga ulit na maging kampiyon ngayong taon na ito ng BCL Asia. Namili naman ang anyang sa pagitan ni Javi at Abando at ang napili nga ng anyang ay itong si Javi. Pwede na nating sabihin na wala nang ang Abando comeback sa KBL at ang dalawang options na nakikita natin para dito kay Abando ay sa Japan B-League. Kung hindi naman kaya ay magpapadraft na ito sa PBA. Isang season na nawala si Abando sa hardcourt, hindi sila nakasecure ng kontrata sa Japan B-League bago ito umalis ng KBL. Isa sa nakikita natin kung bakit nagpalit ito ng agent at nasayang nga ang isang taon nila kay Abando at hindi ito nakapaglaro. Marami pa naman ang gustong makapanood ng mga explosive plays ni Abando at ngayong 2025-2026 season ay posible na makita na nga ulit natin ang kanyang mga plays na talaga namang nagpapawaw sa mga nanonood at hindi nakakaantok ang laro kung merong isang Abando sa hardcourt. Nakabawi naman ang team ng Oklahoma City Thunder kontra sa team ng Pacers sa Game 2. Tambak malala ang team ng Pacers at nahirapan na nga na makabalik pa sa score ang team ng Indiana. 1-1 na ngayon ang score natin sa serye.